Magandang araw mga kapangyo! Tara at kami inyong samahan sa ating paglalakbay ngayon sa araw na to. Ang ating ahdikain ngayong umaga ay ang misyon na magpakain muli ng mga stray cats and dogs sa labas ng ating mga tahanan. So ngayon road trip kami papunta ng Tanay Rizal to Pililla Rizal. Dahil ang isa pa naming gagawin today ay dalawin ng aking long lost friend, which is classmate ko nung high school, na nagtayo siya ng isang lugawan sa Pililla Rizal. So she invited us na i-try ang kanilang lugaw at mga tapa at iba pa. So kaya mga kapangyo, huwag kayong aalis, samahan nyo kami hanggang sa dulo. So ito, bibili muna tayo ng mga pagkain na ibibigay natin sa mga dogs and cats. So napili namin is bigyan din sila ng mga konting wet food para naman makatikim din sila ng something special naman sa kanilang buhay. So ang isang mission or advocacy ay hindi isang biro at hindi rin ito isang laro. Dahil ito, hindi lang basta-basta ginagawa ng dahil gusto mo lang. Ginagawa ang misyon or advocacy sa pamamagitan ng prayers. Siyempre, magdadasal ka muna. Mag-a-ask ka ng guidance kay God kung ano yung mga bagay na gusto niyang ipagawa sa'yo. Dahil, ano bang gagawin natin sa mundo? Mabubuhay lang tayo para sa ating sarili? Siyempre, kailangan din nating mabuhay nang merong kabuluhan ang ginagawa natin. Walang taong perfecto or perfect rather. Dahil lahat naman tayo ay nagkakamali at nagkakasala. May kanya-kanya tayong bagay na pinaniniwalaan at may kanya-kanyang bagay rin tayo na gustong gawin. So ito ang aming pinagdasal at ito ang dumating sa aming buhay. Kaya dapat nating panindigan ang mga bagay na iniatas sa atin ng Panginoon. So kung iniatas sa inyo ng Panginoon ay ang tumulong sa mga homeless na kapwa nating tao, ipagpatuloy nyo rin ang inyong mabuting hangarin. Ang mga homeless na ipinagpapatayo ng mga bahay, ng ibang mga minisyon, na kagaya rin na napapanood namin sa mga vloggers at sa ibang mga content creator na tumutulong sa kanilang kapwa-tao. Saludo ako sa inyong lahat, mga kaibigan. Kaya ito, ang pagpapakain namin ng mga hayop sa langsangan, marami rin mga tao na hindi nakakaunawa, pero sa bandang huli naintindihan din nila dahil kayo man o sila man ang lumagay sa sitwasyon na walang makain. Di ba nga ang mga hayop, hindi naman nila kaya maghanap buhay. Ang kaya lang nila magbigay ng pagmamahal sa atin. Kaya nga sinasabi ng mga aso or ang mga dog ay man's best friend. At ang mga pusa or cats ay masasabi rin nating man's best friend. Bakit? Maraming mga mapagpinsalang daga na nakakalat sa ating tahanan na kahit hindi natin gustuin ay sadya silang lumilitaw dahil naghahanap rin sila ng mga pagkain. So ang ginagawa ng mga pusa, iniligpit nila ang mga daga para hindi naman tayo magkaroon ng leptospirosis na siyang nakukuwang sakit sa mga daga. Actually, nakakaawa rin ng mga daga, di ba? Kaya lang wala naman tayong magagawa. So, ang purpose lang nila is kainin yung mga dangerous insects din sa labas ng ating tahanan. Kaya lahat talaga ng mga creations ni God ay meron din namang talagang layunin or ginagawa dito sa mundo. Hindi lang basta nakatunganga. So, mga pusa, kung magre-research lang kayo, sila ay ang mga hayop na nagbibigay rin ng saya sa pamilya o sa mga tao. Nagsasave din sila ng life, nag-aano sila ng mga sakit ng mga tao or mga amo nila. Siguro mas makaka-relate dito yung may mga alaga mga pusa or mga cat lovers. Sa mga hindi cat lovers, respeto ko rin din naman po sa inyo. Sinasabi ko lang po dito, sa Biblia lang naman po ako kumuha at sinabi lang naman sa atin ng Panginoon na
tayo ng mga tao ang bahala sa mga hayop na creations niya. Kaya we considered na ang mga pusa ay isang hayop naman talaga na ginawa ng Panginoon. Meron din silang purpose sa mundo. Hindi naman mananakit ang mga aso or pusa kung hindi mo sasaktan ng mga ito o inyong sisipain. Marami kasi mga tao na nakikita natin sa paligid, lalong-lalo na mga pusa. Nung one time, mayroong pusa na nilagyan ng glue ang bibig. Siguro kung nakita lang sila nung tao na nagkawang-gawang alagaan yung pusa na yon, kasi talagang nakaglued, nakadikit talaga yung bunganga niya as hindi na makakakain, ay talagang mamamatay ang pusa. Mga 2 to 3 days lang na hindi makakakain yun, hanggang 5 days ay mamamatay ang pusa na yon. Kaya naman kung mahuli yung nagdikit na yon, ay malamang ay sa ilalim siya sa batas na ipinatupad dito sa ating bansa para sa karapatan ng mga hayop. Kaya mga tao, mag-iingat kayo. Mag-iingat tayong lahat sa pagmaltrato o pakikitungo, lalong-lalo na sa mga stray cats and dogs na walang nagmamalasakit na pamilya. Maraming may mga shelter house na punong-puno na, kaya hindi rin maiwasan talaga ang magkaroon pa rin ng mga stray cats and dogs dahil lahat sila ay nagmo-multiply every 2 to 3 months. Nagbibigay sila ng anak o nag-give birth. Kaya nakakaawa rin ang mga hayop na mga nasa langsangan. Kaya sana pakiusap ko sa mga tao, kahit na hindi kayo mahilig sa mga hayop or hindi kayo mga cat lovers, sana kung meron kayong mga bahaw sa inyong tahanan, huwag natin ipagdamot. Hindi naman titira yung mga hayop na yan sa bahay nyo. Aalis at aalis yan, kakain lang yan, lalabas dahil nga sanay sila na nakatira lang sa langsangan. Babalik lang sila para kumain. Huwag natin ipagdamot ang mga bagay na yun. At panigurado naman na may biyaya rin kayo matatanggap na galing sa itaas. Pero hindi naman natin ginagawa ang mga bagay nito, ha. Kailangan bukal sa loob natin, hindi lang dahil sa aantay tayo ng biyayang manggagaling sa itaas. Dahil ito ay nanggaling sa ating puso at bukal nating tong ginagawa. Itong mga ginagawa namin, sariling bulsa namin to, so wala kaming hiningian na ibang tao. Wala kaming sponsor, sarili namin tong sikap sa pamamagitan ng aming mga part-time jobs na ginagawa namin sa labas. Marami rin kaming obligations sa buhay. May mga binabayarang rentals, binabayarang kuryente, binabayarang tubig, at then, kailangan alam mong i-manage to. Kaya, thankful kami sa mga tao na nakakaintindi sa aming ginagawang advocacy. And mga kapangyo, ang inyong likes, share, at subscribe ay malaking tulong para sa mga advocacy at para sa mga pagkain na ibibigay namin sa mga cats and dogs. Dahil yung mga kikitain namin dito sa aming pag-vlog na to ay nakalaan para sa charity and advocacy. So tara, dito bumili muna tayo ng mga gamit para sa amin namang part-time, yung part-time job. Kaya yung aming part-time job, dito kami kumukuha ng mga bagay na binibili namin, kagaya ng mga gamit para sa mga stray cats, yung mga medicines nila, soap and shampoo, at kung ano-ano pa. At ito syempre tayo, pagpipili tayo ng mga gamit, yung medyo branded na yung bibili yung gamit, kagaya ng Orocan. Kasi ang Orocan yan, magandang gamitin at matagal kahit medyo pricey compared dun sa ibang mga timba, diba? Sa ibang mga sink, ay matagal mo naman magagamit. Kaya ito, dito hindi rin mawawala yung ibili ko ng gamit or konting damit sa aming mahal na pamangkin. Dahil ito yung time na bibinyagan siya. So naghahanap na si Andre ng pangre-regalo niya sa kanyang inaanak. Kaya mga kapangyo, masarap ang buhay sa mundo. Unang-una, syempre, mamahalin natin ang ating sarili. Dahil kung hindi natin mamahalin natin sarili, paano pa tayo magmamahal ng iba? Wow, may hugot ang inyong kapangyo. Diba? Totoo naman yun.
paano kayo magmamahal sa iba kung ni sarili nyo hindi nyo kaya ayusin? So, kailangan kaya nyo ayusin yung buhay nyo o sarili nyo, di ba? Hindi yung nag-asawa lang, pinabayaan na yung sarili, di ba? So, kailangan lagi tayong maayos. Hindi lang sa pangloob, pati na rin sa panglabas. Kaya mga kapangyo, tara at tayo magpatuloy ngayon sa ating paglalakbay. At dito tayo ay tutungo naman sa ibang lugar para maghanap pa ng ibang mga stray cats and dogs. But before that, maghahanap pa ng ibang pangregalo tong si Andre dahil hindi niya nagustuhan yung ibang mga damit na nakita niya sa ibang store. So dito naman tayo sa ibang store. At eto, talaga namang kanyang iniisa-isa ang quality ng mga damit. So heto, inabot na kami ng gabi sa labas sa pagpapakain at pamimili ng ibang mga gamit. At tara, tayo'y sumugod na sa munting restaurant ng aking kaklase or long lost friend na si Estrella. Sa kanyang tindahan, actually, pangatlong balik ko na to. Kaya naisipan ko namang dalawin siyang muli kasama ng aking dalawang kaibigan. Kaya mga kapangyo, dito sa lugar ng Pililla Rizal, isang bayan din to na maunlad dito sa aming kalapit bayan. Kaya dito, marami rin ang mga investors ng mga iba-ibang klaseng kainan na sadyang magugustuhan nyo. Kaya yung mga taga Manila or mga bandang North or South, kapag nadalaw kayo sa bandang Rizal, dalawin nyo rin ang Baras Rizal, Tanay Rizal, Pililla, para makita nyo ang mga bagay na ipinagmamalaki ng Rizal, ng mga Rizaleño. So dito habang binabaybay natin ang lugar punta sa restaurant ni Estrella, ay may natigilan pa kaming isang stray dog dito sa may gasolinahan. So dahil meron pa mga pagkain na tira, ipauubos natin ang mga ito dahil ito naman ay sadyang nakalaan para sa kanilang lahat. Napakasarap talaga kapangyo ang pakiramdam na makapagpakain ka ng mga gutom na hayop sa langsangan. At kahit mga gutom na tao, minsan inaabutan na rin namin. Hindi na lang namin nabibidyoan mga kapangyo. So ito na mga kapangyo, ang munting restaurant ni Estrella. Ang kanyang lugawan at meron sila mga tapsilog, zisling at iba-iba pang mga putahe. At ito na mga kapangyo, tara at tayo kumain na. Ang kanilang tapsilog ay talaga namang masarap dahil sabaw pa lang ulam na. At ang tapsilog nila ay combination ng salty and sweet taste. Kaya naman mapapaulit ka ng order sa lasa nito. Masarap din ang kanilang fried chicken at ang kanilang goto with lechon. At itong halo-halo nila, saktong-sakto ang tamis. So, depende sa inyo kung paano titimplahin ang lasa ng inyong halo-halo. Dahil meron naman silang extra na sugar na ibibigay sa inyo. So, dito meron ding stray dog sa labas ng kanilang restaurant. And for sure, pinakakain to ni Estrella dahil bumabalik dito ang aso sa labas ng restaurant. So, maging mabuti tayo sa bawat oras. Kung meron tayong leftover na hindi naman panis, ipakain na natin sa mga pusa o asong nasa labas ng bahay. So, eto na si Estrella, ang aking naging best friend. At until now, kaibigan ko pa rin naman siya. She was my friend when I was in high school. Masipag at maganda ring babae. So, pagkatapos namin kumain, meron pa rin tayo nadaanan ng mga ilang-ilang mga stray dog na pinakakain din naman ng mga Grab riders. So, mabubuting loob din ng mga Grab riders, no? At yung pang mga ibang mga tricycle drivers na nagpapakain din sa mga hayop na nakikita naman namin sa langsangan. Masarap lang din tignan na yung may mga ibang mga tao rin pala na alam mo yung kakainin mo na lang, iaabot mo pa. Which is, sasabihin ng iba, kakainin mo na lang, iaabot mo pa, di ba? Huwag naman yung totally magugutom ka or mauubusan ka. I mean, hatian mo lang kahit kaunting portion. At least,
matawid lang ang gutom ng mga stray cats and dogs. O, di ba? So mga kapangyo, dito sa lugar na to, napakarami pa palang mga pusa at mga aso. So lahat ng mga natirang pagkain namin ay ibinigay na namin sa kanila para sa aming pag-uwi ay masayang masaya ang ating pakiramdam. So paano mga kapangyo, salamat muli sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay sa araw na to. Kaya always remember to thank God, do good, and believe in yourself. Sa Sheni, subscribe for more videos. Bye! And God bless you all!